Ang hindi normal na pamamaga ng ilang parte ng katawan, partikular sa mga kamay at paa, ay maaaring indikasyon ng lymphedema. Isang uri ng pamamaga na may kakaibang katangian kumpara sa pangkaraniwan. Yung pamamaga is actually very common. Marami tayong mga kondisyon na nagkukos ng pamamaga. Pero yung lymphedema is a kind of abnormal na pamamaga. Ayon kay Dr. Jasmine Melissa Bernardo, isang vascular medicine specialist mula sa Makati Medical Center, ang primary lymphedema ay maaaring likas o congenital at lumalabas mula pagkabata hanggang edad 30. Samantala, ang secondary lymphedema ay dulot ng iba't ibang dahilan tulad ng cancer treatment, aksidente, trauma, at paulit-ulit na impeksyon. So, like I said, medyo marami ang causes ng lymphedema. Pero generally, pwede natin siyang hatiin sa dalawang klase. Yung primary at yung secondary. Yung primary can be congenital or nagsisimula sa pagkabata. Pwede rin siyang, kahit congenital siya, lumalabas siya pag medyo nasa 30-year-old na. No? So, yun yung primary. Pero meron din yung mas maraming klase ng lymphedema, yung tinatawag nating secondary. Yung secondary, maraming pwedeng maging sanhi yun. Like for example, ang pinaka-common ngayon is cancer or cancer treatment, no? Naoperahan dahil sa cancer, nag-radiation dahil sa cancer, even chemotherapy. Pero marami pa rin causes ng lymphedema, gaya ng trauma. For example, nagkaroon ng aksidente sa kanyang legs or sa kanyang kamay, pwede rin mag-cause yun ng lymphedema. Ang isa pa is impeksyon. Yung paulit-ulit na impeksyon ng legs or arms can cause lymphedema. Bukod dito, ang mga subtle signs tulad ng pagsikip ng singsing, kasuotan o pakiramdam ng bigat sa apektadong bahagi ay dapat pagtuunan ng pansin, lalo na ng mga cancer patients. So, number one is siguro maganda din na i-discuss natin sa mga cancer patient natin na this can be a side effect of the disease in itself, yung cancer nila, at saka yung treatment ng cancer. Oo, kailangan natin para maging vigilant sila, para bantayan nila kung magkakaroon sila ng lymphedema. Pero generally, nagsisimula yan sa mga subtle signs, yung for example, kunwari sumisikip yung yung mga singsing, yung kanilang sleeves na dati naman nasusuot nila. Tsaka syempre yung kabila okay naman, pero yung isang kamay nila na affected, parang mabigat. Sa tulong ng mga lifestyle change, may iwasan at mapapababa ang panganib ng lymphedema. Ugaliin ang regular na konsultasyon sa doktor dahil ang iba pang kondisyon tulad ng obesity at sleep apnea ay posibleng magdulot din ng abnormal na pamamaga. Marami tayong pwedeng gawin, para mabawasan yung simptomas ng pasyente. Isa dyan is kailangan ideal body weight. Kasi pag ikaw ay obese o masyadong mataba, nako-compress natin yung tiyan, yung pelvic veins. So, pag pumayat ka, lumiit yung tiyan mo, nag-i-improve din yung circulation. That's why I actually found that most of my patients na merong unexplained na bilateral leg swelling o namamaga pareho yung paa, I have to screen them for obstructive sleep apnea. Kasi pwede rin yun mag-cause ng edema ng legs na unexplained. So, kailangan magpapayat, kailangan mag-exercise. At para sa iba pang impormasyon ukol sa lymphedema, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.